Good morning, boss! Napanood niyo ba ang Face Off? Sawa na ba tayo sa mga iniwan na alaala ng ating mga taghihawat? Yung mga tigidig natin sa mukha? O yung mga lines na malalalim na dala ng ating aging? Yung mga wrinkles natin sa noo at mga under eyes? At syempre, tayo yung mga taong ayaw ng injection, di ba? Ngayon, meron tayong solution dyan dito lang sa Dermaesthetic. Meron tayong tinatawag na laser rejuvenation. Ang laser reju dito sa Dermaesthetic, yun yung tinatawag nating fractional laser. Gumagamit kami dito ng fractional CO2 laser. Compare sa ablative at non-ablative laser, ang fractionated laser, ang ginagawa niya, sinusunog niya yung fraction ng skin natin para sa mga part na kailangan ng palitan. Kunwari, meron tayong hyperpigmentations o yung mga melasma or mga skin na may mga uneven skin na gusto nating palitan. Yung ginagamitan namin yun ng fractional CO2 laser. Doon naman sa mga tao na merong mga deep lines at saka mga sunline lines, so kailangan namin i-tighten yung skin nun through fractional CO2 laser din. Kasi magkakaroon tayo ng formation ng collagen at itong collagen natin as a building block of the skin. Pagka nagkaroon ng bagong collagen, magkakaroon tayo ng tighter skin. For mechanism of action naman, actually, ang fractional CO2 laser, gumagamit ito ng high-intensity light. Yung high-intensity light na yon, kapag nakita niya yung target niya na color, doon siya nagpo-produce ng heat. Yung heat na yon, yung nagko-cause ng burning ng superficial skin natin. At iba-iba kasi ang setting ng treatment. Say for example, ang target namin is to expand yung skin, mapalitan lang at maalis sa mga blemishes, sa mga hyperpigmentations. Basically, ang sinusunog lang natin dyan is yung upper skin. Yun yung tinatawag nating laser rejuvenation, no? Pagka naman kailangan natin mas deeper ang sinusunog, yun yung tinatawag naman namin na laser resurfacing. Meron lang siyang konting downtime, pero compare sa ablative procedure, mas mabilis ang downtime niya. During the procedure, may konting nararamdaman na sakit ang pasyente. Pero nilalagyan namin ng anesthesia para mas mag-lessen yan. Ang procedure nagtitake ng around 1 hour to 1.5 hours. Kasi nilalagyan pa natin ng anesthesia. Pero sometimes it can also be done like mga 45 minutes. Basically, kinakailangan natin ng multiple session depende sa case ng patient. Sometimes we will need around 6 sessions to 8 sessions or 12 sessions. So, it really depends on the case ng patient. The client should expect na medyo mamumula ang face. Right after the procedure, mamumula ang face. And then, a day after, mapapansin nila na merong medyo nangingitim sa face nila, parang screen door marks na medyo maitim. Although, with laser rejuvenation, medyo mababaw lang ang approach natin, so hindi yun tumatagal. Sometimes, hindi siya ganun ka-visible kapag malayo. Kadalasan, kapag lumapit lang yung friend mo, say for example, lumapit sa face mo, dun lang mapapansin na meron kang mga dark lines na dahil dun sa fractional CO2 laser. Pwede tayo maglagay ng silicone, bright eyes. Meron din naman kaming recommend right after the cream at saka mga antibiotics na ipinatahid sa face right after the procedure. Actually, ang effect ng fractional CO2 laser depende sa case. Say for example, para sa mga nagkaroon ng mga acne scars, tapos ang aim natin is resurfacing. For life ngayon, kung ano yung babaw na nangyari right after the procedure, yun na yun. Pero para sa mga tao naman na may mga hyperpigmentations or may mga uneven skin, since pwedeng ma-activate anytime ng heat, yung tinatawag natin na melanocyte na nagkikreate ng melanin pigments na nagkukos ng hyperpigmentation. So yun, so pwedeng bumalik ang kanilang hyperpigmentation or melasma even with fractional CO2 laser. Sa mga ganitong cases, ina-advise natin
na iwasan natin ang exposure sa sun. At of course, dapat meron tayong sun protection, sunblock, or anything na magpo-protect sa atin sa sun. Basically, itong procedure na to, yung fractional CO2 laser, hindi siya recommended para sa mga buntis at saka sa mga taong meron mga open wounds or meron tayong mga infection sa face at saka sa mga taong nagtitake ng mga tretinoin. Pero para sa mga tao naman na may mga scars, hyperpigmentations, or medyo may mga wrinkles at may mga signs of aging, this is highly recommended. So ayun, napakadaling ibalik ang ating baby face nang walang injection. Dito lang yan sa Dermostetic. At ito si Dr. Eclipse, ang inyong pretty doctor.